Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol na naman ito muli sa WPS nating mahal. No? So ang video ito ay mula kay Daily MIQS. So meron itong pamagat na hindi matanggap at hindi matatahimik ang China sa ginawa ng Pilipinas. So ano kaya ito men? Kasi sa pagkakaalam naman natin, sobrang dami namang hindi natatanggap yung China, especially sa usaping WPS. Yun pa nga lang, tawag dyan, yung ng international law, yung arbitral, hindi nga nila matanggap, di ba? So, bago natin simulan, Daily MIQS, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo yung mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag niyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel na Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, hindi matanggap at hindi matahimik ang China sa ginawa ng Pilipinas. So, Daily MIQS, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas upang... Ulit. Ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas upang maghain ng mga solemn na representation sa dalawang bagong batas sa Pilipinas na sumasaklaw sa mga maritime zone at archipelago sea lanes. So yun pala yung iniiyakan nila, yung dalawang nilagdaan ng Pangulo natin. Of course, sa atin yung territory. Sabi ng Foreign Ministry nito kahapon, November 8. China ka. Alamin natin ngayon. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At so ayun, like, share, and subscribe kayo guys. Daily MIQS, original video link in the description. Mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. 中国外交部已经就菲律宾出台所谓海洋区域法和群岛海盗法召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉。中方敦促菲方切实尊重。 Bahala kayo dyan. Basahin lang natin na kasi nag-Chinese siya eh. China urges the Philippines to earnestly respect China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Immediately stop taking any unilateral actions that may lead to the expansion of disputes and complicate the situation. In a new situation, kami pa talaga yung nagpakukomplicate. Kayo nga yung samkain hindi sumusunod sa arbitrally. Sampasin kayo, no? And earnestly maintain peace and stability in the South China Sea. China reserves the right to take necessary measure. Di wow. Di kayo lang yung pwedeng mag-take ng necessary measure. 中国领土主权和海洋权益，立即停止采取任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的单方面行动，切实维护南海的和平稳定。中方保留采取必要措施的权利。 Ang China na mayroon ding mga hindi pagkakaunawaan sa soberanya sa iba pang mga bansa sa rehiyon ay dati nang nagpatupad ng mga lokal na batas na sumasaklaw sa South China Sea tulad ng isang batas sa Coast Guard noong 2021 na nagpapahintulot dito na pigilan ang mga dayuhang pinaghihinalaang lumabag sa batas. Ganyan naman talaga sila parati. Kapag medyo tagilid na talaga sila ginagawa nila, nambabraso sila. Like, what the heck naman Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes ang dalawang landmark na batas na nakikitang magpapatibay sa maritime entitlements ng bansa habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng China sa West Philippine Sea. Yun. Good job, ang Mr. Philippine President. Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagpapakita ng pangako ng bansa na tiyakin ang kaligtasan at kaunlaran ng maritime domain nito. Gayon din ang matatag na pananalig nito sa pagkakakilanlan nito bilang isang maritime nation. Yun. Ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act ay tumutukoy sa lawak ng mga maritime entitlement ng bansa at ganap na idineklara ang kanilang mga sukat at hangganan.
alinsunod sa konstitusyon ng Pilipinas at ng United Nations Conventions on the Laws of the Sea. Kabilang dito ang panloob na katubigan ng bansa, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zones, EEZ, CZ, TS, IW, AW. I think yan yung some kind of abbreviations. at continental shelf. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. Maintaining the primacy of the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award as our big... Diba? UNCLOS 2016 Arbitral Reward. Tapos tayo pa yung tawag dyan, matatakot sa ginagawang batas-batasan ng ng China. No way. Tapos ngayon, gumawa yung Pangulo natin, dalawa. Iniiyakan ngayon ng China. Di bahala sila. In the maritime domain. The Philippines reaffirms its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in our waters. Samantala, ang RA 12065 o ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagtatatag ng 3 archipelagic sea lane na dapat gamitin at ma-access ng mga dayuhang barko at sasakyang panghimpapawid nang hindi na kompromiso ang pambansang seguridad ng bansa. These sea lanes will offer continuous, expeditious, and unobstructed transit for vessels and air transport, while obliging them to comply with navigational regulations and procedures, as well as with the air rules of flight safety and protocols. Sinabi ni Marcos na ang dalawang batas ay inaasahang makakaapekto sa mga lokal na batas at regulasyon sa pambansa at lokal na antas. Basta ang iniisip lang ng Pangulo natin para sa mga mangingisda natin at syempre sa sovereignty ng Pilipinas. It is my fervent hope that with the help of these 2 laws, we will continue to pursue and defend our maritime interests and navigate towards a brighter and stronger bagong Pilipinas. Sinabi ng isang eksperto ngayong Sabado na inaasahang tutugon ang China ng mas mataas na tensyon kasunod nitong paglabas ng Pilipinas ng mga bagong batas. Ano pang kinakatakot natin sa mas mataas na tensyon nila? Wala na bang mas tataas na tensyon dun sa kahit wala naman tayong ginagawa, wina-water cannon nila tayo. Diba? Niraram nila yung barko natin, binubutasan nila yung barko. Naputulan ng daliri yung isa nating sundalo. So ano pa bang mas worse dun? Diba? Ngayon pa ba tayo aatras or ngayon pa ba tayo mananahimik? Anak ng teteng. Na tumutukoy sa mga maritime zone sa ilalim ng jurisdiksyon nito at pagtatalaga ng mga sea lane sa bansa para sa mga dayuhang sasakyang panghimpapawid at pandagat. Yun lang. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment. Mix pala yun. Mga kamix pala yung tawag niya sa niya. So, yun, hanggang dito na lang muna. So, kita nyo naman yun mula kay Daily Mix. So, supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, yeah, comment down below your opinion. So, yun lang naman yun. Yung about dun sa dalawang nilagdaan ng Pangulo, na which is papabor sa atin, and yun yung some kind tatamaan yung China doon. Kaya ang ginawa nila, nagpalabas na naman sila ng press conference or nagpalabas naman sila ng statement na yun, parang umiiyak na naman, which is yun nga, hindi na nga siya bago sa atin. Tapos kung sasabihin naman nila sa atin na parang may mangyayari or may mas lalong iinit, kailan ba lumamig dyan sa WPS Wala Ganyan or yan talaga yung some kind, mangyayari or parang collateral damage ba yung term? Basta something like that kapag titindig ka. Kesa naman sa wala kang gagawin, di ba? Like, hayaan mo na lang. Sige, isuko na lang, ibigay na lang para wala nang gulo. Iyang tanong, sobrang obvious naman, napasok siya sa EEZ natin. Tapos hindi natin ipaglalaban. Pangit naman yung ganun.
'Diba? Ano na lang yung iisipin ng mga susunod na henerasyon? Siguro ang ilalagay nila sa history nila or yung mga researcher nila or yung mga presidente nila, puro sisi na sus. Grabe talaga yung time, for example, 2070s kids. Sasabihin nila, kasalanan to ng ng administrasyon ng 2024 eh. Bakit kasi binigay nila? Ito naman yung pwedeng gawin. Pwede namang tumindig, pwede namang ganito, pwede namang ganyan. Diba? Can you imagine that kung ano na yung kalagayan ng Pilipinas doon or kung if ever maging matagumpay yung China na kunin yung WPS. Can you imagine kung after 10 years or 20 years gaano na sila ka halimaw, di ba? Ngayon pa nga lang na meron tayong karapatan, di ba? Yung arbitral award nasa atin, yung UNCLOS sa atin, pabor, tapos isinuko pa natin. Paano na lang 10 years ago, 10 years before, 10 years later or 20 years. 'Di ba? Ano na lang mangyayari sa Pilipinas? Mas kahindik-hindik ba? Kaya ngayon yung right time, 'di ba? Na tindigan natin. So luckily na lang talaga is ginagawa naman ng lahat ng yun nga yung admin natin, yung mga Coast Guard, Navy or saludo sa kanila, sobrang saludo. So, yung China, bahala kayo. Mag-iiyak kayo dyan, So, hanggang dito na lang muna. Again, Daily Mix. Support nyo yan. Tapos, syempre, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipinoisy is out. Like, comment, share, subscribe.